Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, muli po kami ay nagbabalik ng aming papuri at pasasalamat sa iyong pag-ibig, inyo ipinaranas sa amin sa buong magdamag ang isang mahimbing na pagtulog. At sa umagang ito, muli niyo po kaming ibinangon. Bitaglay namin ang panibagong lakas, buhay na pinagkaloob mo. Marami pong salamat. Sa oras na ito, nais po namin na ibalik ang papuri, sambahin ka, at unahin sa aming pagising sa umagang ito. Bilang pagtugon, kami po ay mayroong pang-araw-araw na ginagawa na aming kapong unahin, O Diyos. Sa oras na ito, akin pong inilalapit ang lahat po ng may bahagi sa aming morning devotional, Panginoon. Inyo pong basbasan at kasihan ng iyong banal na Espiritu ang lahat ng bahagi ng aming programa. Binabalik po namin ang aming papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Happy God First Morning po. Happy God First Morning. God first morning po. God First Morning. God first morning, Ma'am Net. Happy God Sa inyong First lahat Morning. God Yan. first morning. God first morning. Magaganda yung mga boses natin sa umaga ng mga kapatid. Balik natin ang papuri sa ating Panginoon. Yan, magandang umaga, Brother Mel, Brother Melvin, Brother Edmond, sa lahat po ng narito. At ako po ang inyong lingkod sa umagang ito, Sister Net Lazaro. At tayo po ay, ako po ang tagapagpakilala ng lahat po ng participants. Ang atin pong Bible reading sa umagang ito ay babasahin natin mula sa aklat ng Job. 37 na po tayo. At ang magbabasa ay si Brother Jonathan Maglonso. At ang ating reflection ay magmumula kay Daniel Villar and Jordan Abenilia. Ang ating Jesus Wins ang magbabasa naman at magre-reflect. Ang kanyang paliwanag ay mula kay Sister Mylene Makatiag. Yan, Sister Mylene. Ang Council on Stewardship ay pangungunahan tayo ng ating speaker, Pastor Jasper Puyong, Engrossed in Pursuit of Wealth. At sa afternoon ay magkakaroon tayo ng Acts Prayer na pangungunahan tayo sa Adoration and Confession ni Daniel Villar at ang ating Thanksgiving and Supplication ni Jordan Abenilia. Ganyan po ang pagkakasunod-sunod ng ating pananambahan sa umagang ito. Ibalik natin ang papuri sa kanya. Ngayon po ay tawagin natin ang ating Bible reader sa umagang ito, si Brother Jonathan Maglonso. Malolos po ito, di po ba, Brother Jonathan? Opo. Tama Yeah. po. Pwede ba akong maglambing? Hilingan natin lahat ng kung po pwede lang
lahat ng ating participants ay magbukas ng kanilang camera kapag sila na po ang may bahagi. Kung hindi naman kaya, okay lang po. Salamat po. Okay po. Akin na pong sisimulan. Happy God First Morning po sa ating mga kapatid. Ang ating Bible reading ay nasa Job o Job. Ang chapter po ay 37. Ang wika po dito ay kinakabahan ako kapag bumabagyo at hindi ko malaman ang gagawin ko. Pakinggan ninyo ang aking tinig ninyo ang tinig ng Diyos mula sa bibig niya'y nanggagaling ang kulog. Ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasulok-sulukan. Tinig niya'y umuugong parang dagundong ng kulog. Ang pagguhit ng kidlat ay hindi malagot-lagot. Sa isang salita, niya'y may nangyayaring kababalaghan, kahanga-hangang bagay na di natin maunawaan. Pinauulan niya ng yelo sa ibabaw ng daigdig. Ibinubuhat niya sa lupa ang ulang walang patid. Pinahihinto niya ang tao sa kanyang gawain upang malaman niya kung ano kaya'y iyang gawin. Ang mailap na hayop ay nasa kanyang mga taguan. Ang malalakas na hangin sa timog nagmumula at ang malamig na simoy ay galing sa hilaga. Sa hininga ng Diyos, nabubuo itong tubig, naging yelong matigas at napakalabig. Pinabibigat niya itong mga ulap, mula rito'y pinaguguhit ang mga kidlat. Ito'y bilang pagsunod sa utos ng ating Diyos, sumunod kahit sa ang panig nitong sansinukob. Ang ulang ibinubuhos ng dakilang Diyos, maaaring parusa o kagandahang loob. Tumigil sa kasandali, hope, at iyong isipin ang mga gawa ng Diyos na walang kahambing. Alam mo ba kung paano niya inuutusan na malabasan ang kidlat sa kalangitan? Alam mo ba kung bakit ang ulap ay lumulutang? Iyan ay gawa ng makapangyarihan niyang kamay. Tunay at ganap ang kanyang kaalaman. Hindi mo nga alam sapagkat nadarama mo lamang ang matinding init kapag ang hanging habagat ay umiihip. Tulad ng ginawa niya, ang langit ba'y iyong mailalatag na parang metal na makinis at matigas? Ituro mo sa amin ang dapat sabihin sa Diyos. Iisip namin walang laman, pangunaway kapos. Ang makipag-usap sa Diyos ay di ko na hahangarin. Bakit bibigyan ko siya ng pagkakataong ako ay puksain? Ngayon, ang langit ay malinis na ang nananghangin at nakakasilaw ang kanyang luningning. May malinggatong kaningningan sa gawing hilaga. Iyon ay kaluwalhatian ng Diyos na dakila. Ang Diyos ay tunay na makapangyarihan, kaya walang makalapit sa kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Huli po, di katakatakang siya'y iginagalang ng lahat at di niya pinapansin ang mga nagkukunwaring mauutak. Pagpalain po ang pagkabasa na banal na salita sa umagang ito. Amen. 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 Okay, hilingan natin yung ating mga magbibigay ng reflection. Unahin natin si Daniel Villar. Yun po. God first morning po sa ating pong lahat mga kapatid. Sa oras mong ito, ang aking pong reflection ay actually napakaganda po ng chapter na ito, no? Kasi gumamit siya dito ng weather imagery. Ano po? Talagang ang Panginoon ay makapangyarihan. Kasi kung titingnan niyo po dito sa verse
6, ano po, yung boses pa lang ng Panginoon, ganun po siya makapangyarihan. Sa verse 6 po, sabi niya dito, sapagkat sinabi niya sa niebe, sa lupa, ikaw ay bumagsak, at sa ambon at sa ulan, kayo ay lumakas. Hanggang ano na po yan, mga kapatid, mga kaibigan, na hanggang 13, ano, kumbaga, yung salita pa lang ng Panginoon, ano po, ganun siya makapangyarihan. Kung papansinin po ninyo, mga kapatid, kung pagbubulay-bulayan po ninyo, kung sa science, ano po, yung process ng liquid, ano po, yung process ng dagat papuntang yung tubig papunta sa mga ulap, ano po, yung evaporation na tinatawag. Kung mapapansin po ninyo, paano kaya yun? Ano po, paano kaya na ano po yun? Yung mga ganong bagay, no? So, minsan ang hirap pong ipaliwanag yung mga ganong bagay. Tapos yung mga ulan ay patak-patak, ano ho, kung titingnan po ninyo, pwede naman pong ibagsak na lang. Pero, ano ho, ibagsak na lang ng buhusan. Pero, patak-patak po siya, ano. Kumbaga, hindi talaga siya buhusan ng ganong lubusan, ano po. At, ganun, dito po, makikita po talaga natin na ang Panginoong Diyos, yung salita pa lang niya, na makapangyarihan na. Ano, kaya nga po natakot si Job, ano? Natakot si Job sa pagkakataon na ito kasi yung salita pa lang ng Panginoon ay talaga namang makapangyarihan na. Sabi po sa 19, ituro mo sa amin kung ano ang aming sasabihin sa Kanya sapagkat hindi namin maayos ang aming pananalita dahil sa kadiliman. Ano po? Ito naman ay nagtuturo sa atin kung paano tayo magsalita sa ating pong Panginoong Diyos. Dahil tayo po ay minsan, kumbaga ang ating pong mga puso ay yung mga bibig natin ay napakaganda ng ating mga sinasabi pero ang ating pong mga puso ay napaka dilim. Ano po, kaya naman sabi po ni Job dito, teach us what we shall say unto him. Kasi yung mga sinasabi pa ng Diyos ay makapangyarihan na. Ano po? So, sabi po dito, sa isayin ba sa kanya na ako'y magsasalita o isipin ba ng isang tao na siya'y sasakmalin? At ngayon hindi nakikita ang mga tao ang makinabang na liwanag na nasa mga langit. Ngunit ang hangin ay dumadaan at pinapaalis ang mga iyon. Mga kapatid, sa buong banal na kasulatan po, lagi pong gumagamit ng mga ganitong Panginoon. Minsan weather imagery, minsan naman yung mga nature, ano po, yung mga puno, ano po, palaging gumagamit po ng ganyan sa banal na kasulatan. Ano po yung gustong ipakita sa atin dito? No? Ang pinaka gusto ko pong ipunto dito, mga kapatid, yung power ng ating pong Panginoong Diyos. Yung salita pa lang, ganun na po siya makapangyarihan. So, I hope by doon po ay nakakita po tayo ng punto, lesson sa umaga pong ito. God first morning po, mga kapatid. Amen. Salamat po sa pagbibigay ng refleksyon. Ngayon ay hilingin naman natin si Brother Jordan Abinilla. Brother Jordan. Nandyan po ba si Brother Jordan? Wala yata. Kung wala, bigyan natin pagkakataon si Brother Jonathan. Meron niyan reflection sa kanyang nabasa. Okay. Saan na ba?
Okay po. Sa ating pong nabasa sa umagang ito ay tunay nga pa na tayo ay pinalalahanan na ating laging kilalanin ang kagilagilalas na paglikha sa atin ng Panginoon. Nagpapahiwatig ang kapaligiran at sa pamamagitan nito, mga kapatid, nais ng Diyos na bilang mga mananampalataya ay magtiwala po tayo sa Kanya. At piliin natin na lagi tayo nagpapakumbaba sa lahat ng panahon. Kasi sa ating mga sariling kaalaman ay walang kapantay talaga ang karunungan at kadakilaan ng Diyos at lalo na yung Kanyang kabutihan. Kaya dito sa ating binasa, pinakita niya kay Job na si Job ay walang kakayanan na unawain ang ginawa niyang mga bagay sa sanlibutan. Maipahihiwatig niya ng Diyos dito, talagang siya lamang ang may lalang ng lahat. Kaya po, bawat sa atin ay, para sa aking karanasan, ako po ay tuwang-tuwa sa kalikasan. Lagi kong inaalala na mayroong tunay na Diyos na manlikha. Ito po ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon, yung paligid lang natin na makikita. Paggising natin, lumabas tayo sa ating tahanan, makita natin yung bukang liwayway na napaka ganda at lagi nating nailalagay sa ating puso na may Diyos na buhay na siyang naglalang sa sanlibutan. Kaya po, wala tayong dapat ibang malaki sa ating sarili, wala tayong kakayanan. Alalahanin natin na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan na naglikha sa atin. Kaya po, sa umagang ito, paalala sa atin lahat na i-recognize natin ang kapangyarihan at ang paglalang ng ating Panginoon. Palagi tayong magpakumbaba. Yun lamang po at maipakita natin sa ating kapwa na lagi nating dinadakila, sinasamba ang ating Diyos. Yun lamang po, mga kapatid. Amen. Heart naman po tayo, mga kapatid. Yan. Sino pa po ang nagnanais na magbigay ng reflection? Kayo po, kung nais po nahihiya po kayong magsalita, ay itype po ninyo dito sa ating chat box at ating pong babasahin. At hilingan natin, time check tayo, 4:21. Tayo po ay hihingi pa ng ilang mga reflection. Brother Romel, meron ka bang nais ibahagi? Ayan po. Magandang umaga, Ma'am Nets. At sa inyong lahat, mga kapatid. At paumanhin niyo po ako sa mga ilang araw na hindi niyo ako nakasama. Kailan ko po kayo nandito sa Nueva Ecija po. Medyo mahirap ang signal. Pero ngayong gabi ngayong umaga ay bigyan ako ng Panginoon na maka-join muli sa ating pong God First Morning. At una sa lahat, mga kapatid, purihin po ulit ang Diyos sa umagang ito. Sa ating pong pagnilay-nilayan ng mga salita na kay Brother Jonathan na mayroon na naman tayong mga pagpapala na nakukuha sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya po, Ma'am Nets, ang aking pong nakita dito sa ating binasa ay makikita natin yung kadakilaan ng Diyos dito sa mga kalikasan na binabanggit. Yan ang una ko pong nakita diyan. Kaya ito ay pinaalala ni Elihu kay Job na ang Diyos ay naguutos sa ulan, kidlat at mga yelo, 'di ba? Sinabi doon, mga kapatid. At ipinapakita nito na hawak lahat yan ng lumikha. Sino ba yung lumikha ng buong sanlibutan? Kundi ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya tayo lagi nating tingnan po yung kadakilaan ng Diyos na yon, mga kapatid. Kaya ito ay isang paalala sa atin bilang mananampalataya
na minsan sa ating mga buhay, ating mga nararanasan na yan, ay dapat alala natin na ang Diyos pa rin ang pinakadakila sa ating buhay. Yun yung nakita ko, Ma'am Net, sa una. Kasi po ang tao, kung titingnan natin, ay may limitasyon po ang ating pag-iisip, yung ating kakayahan. Minsan hindi natin kayang ipaliwanag. Sabi nga doon kanina ni Pastor Villar, sabi niya hindi natin kayang ipaliwanag yung karunungan ng Diyos. Pero kung ating pong hingin ang tulong ng Diyos at ang banal na Espiritu, talaga yung totoo nating relasyon sa Diyos, minsan doon lang natin maunawaan sa huling mga nangyayari sa ating buhay. Kaya yun mga kapatid, ang sabi dito nga ay hindi kayang abutin ng ating kaisipan ang lawak ng karunungan ng Diyos. Di ba? Napakaganda mga kapatid. Kaya kung titingnan natin, hindi talaga natin kayang ipaliwanag. Kaya dumating man ang bagyo, pagsubok, madalas tayo minsan nangihina. Tulad po kay Job, malalaman natin mga kapatid na siya rin po ay nakaranas din ng panghihina. Pero ang hindi po nawala kay Job sa kabila ng kanyang ganitong karanasan, yung pagtatapat sa Diyos at totoong relasyon sa Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya tayo din po bilang mga kapatid kay Kristo, ay anuman yung mga bagyo na hahampas sa atin, anuman yung mga minsan hindi natin maunawaan, ay lagi lang tayong kumapit sa Panginoon. Yun lang yung napakaganda nating sigurong hawakan sa ating buhay. Kasi po, wala naman talaga tayong malalapitan kung tayo po ay hindi lumapit sa Diyos at hindi rin natin kayang bigyan ng solusyon ng anumang ating hinaharap. Kundi sa Diyos pa rin tayo babalik. At ang huli, nakita ko yan net yung pagtitiwala sa, alam mo yung sobrang dilim na na sobrang dilim or sa gitna ng dilim ng buhay natin. Minsan doon tayo, minsan nagkukulang, Ma'am Nets, na magtiwala sa ating Panginoon. Kaya nga ang sabi, ang Diyos pa rin po ay nanatiling may kontrol sa lahat, di ba? Kaya sa ating buhay, mga kapatid, ang Diyos pa rin ay may kontrol sa lahat ng ating buhay. Kaya kailangan na natin na lumapit at magtiwala sa kanyang kapangyarihan at pag-ibig. Ako'y naniniwala doon, Ma'am Nets, na tayo lamang ay talagang manatiling magtiwala sa ating Panginoon at sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang pag-ibig at sapat na biyaya sa araw-araw sa atin. Kasi po, napakaganda na tayo pa rin ay laging magpasakop sa Kanya. Kaya po gusto kong basahin ito, Ma'am Nets, yung huli, yung mga verse dito na sa verse 23 and 24. Kaya ganito po ang sabi, nung binasa ni Brother Jonathan, sabi niya, ang Diyos ay tunay na makapangyarihan. Kaya walang makalapit sa Kanyang kinalalagyan. Siya ay tapat at makatarungan sa pakikitungo sa sangkatauhan. Mga kapatid, ang Diyos daw po ay makapangyarihan. Tandaan natin yun, mga kapatid. At siya daw ay tapat at makatarungan at ang kanyang pakikitungo sa lahat ng sangkatauhan. Kaya mga kapatid, alalahanin natin, ang Diyos ay makapangyarihan at tapat sa ating lahat. Kaya mga kapatid, ang hamon nito, dapat ay ang ating tugon din, maging tapat din po tayo sa ating Panginoon. At ang huli, sabi niya dito sa 24, di katakataka, siya'y iginagalang ng lahat at di niya pinapansin ang mga nagkukunwaring mautak. Mga kapatid, ito man ay medyo masakit yung huling binanggit na verse. Pero sana mga kapatid, tayo po ay magising sa mga bagay na ito na ayaw ng Diyos, mga kapatid, na nagkukunwari tayo sa kanyang harapan. Yun lang yung gusto ng Panginoon sa atin. Kaya sana unawa, mga kapatid, tayo ay maging totoo sa ating Panginoon sa araw-araw nating buhay. Ma'am Net, yan lamang po ang aking maibahagi. Happy God First Morning po sa inyo at sa inyo. Amen.
Yan, Amen. salamat Kate Romel, no, sa iyong reflection. Tunay nga na ang pinag-uusapan natin dito sa chapter 37, no, Brother Jonathan, ay tungkol sa kadakilaan ng ating Diyos, no, sa kanyang kapangyarihan. Nasa pamamagitan ng kalikasan, yung bagyo, yung yelo, yung ulan, pinapakita dito kung gaano siya makapangyarihan. No, sabi nga sa atin, minsan tahimik ang ating Panginoon sa pagsagot sa ating mga dalangin, pero sumasagot pala siya sa pamamagitan ng kalikasan. No, doon pala yun yung mga sagot niya. Hindi natin kayang abutin talaga ang isip ng ating Panginoon at hindi natin kayang maunawaan. Kaya sabi nga sa atin, may mga tanong tayo sa ating Panginoon, bakit, 'di ba? Tanong natin, bakit kaya may bagyo? Saan nakuha yung paano nagkaroon ng bagyo? Paano nagkaroon ng kidlat? Saan nanggagaling? Di mga tanong na gano'n na hindi natin nauunawaan. Ay hindi natin kailangang maintindihan yung mga bagay na yon. Pero ang sabi sa atin, ang lagi lang nating gawin, lagi lang tayong magtiwala sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan. At ang layunin niya ay sa atin ay talagang ipakita yung kanyang pag-ibig sa bawat isa. Di po ba? Ayan. Ngayon ay meron dito akong nakita. Nandyan yung isa nating, andyan na kaya yung ating isang magbibigay ng reflection? Wala pa din siguro, no? Okay, basahin natin itong nasa chat box mula kay Brother Sunny. Yan. Ang kabanatang ito ay ipinapakita na ang kalikasan ay nagpapahayag ng kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. Ang bawat kulog, ulan, hangin at sikat na araw ay paalala sa atin na ang ating Diyos ang namamahala sa lahat. Kaya kapag tinitingnan natin ang kalikasan, dapat nating alalahanin na ang Diyos na lumikha nito ay may kapangyarihan ding gumabay sa atin, gumabay sa ating buhay. Hindi lahat ng ginagawa ng Diyos ay nauunawaan ng tao. Maraming bagay ang lampas sa ating mga unawa, ngunit hindi nangangahulugan na wala siyang layunin sa ating mga buhay. Kaya nga ang pananampalataya ay nangangahulugan ng pagtitiwala kahit hindi natin nakikita ang buong larawan nito. Ang Diyos ay makapangyarihan, ngunit makatarungan at mahabagin. Kaya ang tamang tugon natin sa kadakilaan ng Diyos ay paggalang at pagsamba. Kapag hindi natin maunawaan ang ginagawa ng Diyos, hindi dapat tayong tumigil sa pagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos ay may kapangyarihan sa kalikasan, ay siya ring may kapangyarihan na gabayan at ingatan tayo sa ating buhay. God first morning po mga kapatid. Ganda, no? Tunay yan. Wala tayo talaga, hindi talaga natin mauunawaan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya tayo ay magtiwala lamang sa Kanya. Kaya meron ako naririnig na boses. Nais mo po bang mag-reflect? Sige po. Sige po, wala yung isang mag-reflect eh. Sige po. Kapraso lang po. Yung sinabi mo kanina na may mga Si bagay Brother yung Sunny pala rin to. Sige po. yung sinasabi ko kanina na yung mga tanong, bakit may bagyo, may kulog, may kidlat, may yelo, hindi natin maunawaan. Pero Sister Net, kapag iyon ay talagang itinanong natin, inunawa natin kung bakit merong kulog o kidlat, lalo lang tayong mamamangha sa kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo po ba na yung kulog at kidlat, sasabihin natin, di ba, pagka tumama sa tao, talagang namamatay. Maski rito sa amin sa San Antonio, may tinamaan nun talagang patay. So bakit nilikha ng Diyos? Yung po palang kulog at kidlat na yan, ang
force niyan ay pas ng 10 atomic bomb. Yung puwersa. Now, pagka hindi po kumulag at kumidlat, baka wala tayong kainin. Kasi merong isang atom na ang pwede lang magbukas ay yung puwersa ng kulog at kidlat na yan. Yung atom na yon, yun yung nagpapabulaklak sa lahat ng pananim. Kaya po pagka walang kulog at kidlat, wala tayong kakainin. O hindi po ba? Kamangha-mangha talaga yung Panginoon. Kaya niya inilagay yan, may purpose. Yung atom na yun ang magpapabulaklak sa ating mga pananim, mga kahuyan na namumunga. Yun ang purpose niya, para buksan yun. Kaya po, sabi ko nga, kung yung mga bagay na gusto nating itanong, at pag nalaman natin kung bakit, lalo lang natin at mamahalin ng Diyos. Ganun tayo kahalaga sa Panginoon na talagang ipinoprovide niya ang pangailangan ng bawat tao. Yun lang po at happy God first morning sa ating lahat. Thank you, Brother Sunny. Brother Rizalino. Sunny din kasi ang kanyang nickname. Thank you po. Tunay na kamangha-mangha ang ating Diyos. Ayan. Time check tayo, 4:35. Meron pa po bang nais na mag-reflect? Wala na. Wala na rin ako nabasa. Sige, lingan natin si Brother Jonathan sa closing prayer. Okay po, tayo po ay manalangin mga kapatid. Panginoon natin Diyos, dakila ka, kapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming pinipinalang manalalang at aming manunubos. Sa umaga pong ito, kami po lahat ay nagpapakumabang lumalapit sa inyong dakilang pangalan. Pinikilala namin patuloy ang inyong kadakilaan na inihahayag nyo sa silasan libutan ang bawat kidlat, bawat kulog at patak ng ulan. Kayo ang namamahala sa lahat ng ito. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, na kami ay minsan may pagkakataon kami ay nagmamataas, nagmamarunong, nagmamatuwid at nagdududa kapag hindi namin naunawaan ang inyong pamamaraan. Kaya nga po, turuan niyo po kami huminto sa aming mga pagmamadali upang magmasdan at pagbulay-bulayan ang inyong kabutihan at kapangyarihan. Sa gitna po na aming naranasang mga pagsubok o kaya bagyo sa aming buhay, tulungan niyo kami, Ama, na kami ay patuloy na magtiwala sa inyong kabutihan at laging ang aming layunin ay purihin kayo at dakilain. Naway manatiling kaming lahat ay nagpapakumbaba ang aming puso at nakikinig sa inyong mga tinig. Ama, dalangin namin ang aming mga kapatid na maglilingkod ngayon, patuloy na puspusin ng Santo Espiritu, ang bawat pananalita nila ay makarating sa amin na may pagpapala at gayon din mga iba pang kakaroon ng bahagi. Dinadalangin po namin ito at binabalik namin ang kapurihan, kadakilaan. Ito po aming nilalapit at sinasamo, hindi sa aming sariling karapatan, kundi sa makapangyarihan na ang pangalan ng aming Panginoong Jesus sinawa. Amen. 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 Thank you. At Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan.
tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Ngayon po ay tawagin natin ang ating pong magbabasa ng ating pong devotional. Reading si Sister Mylene Makatiag. Andiyan na po ba siya? Yes po, andito na. Sister Mylene. Yan. Happy God First Morning po sa inyong lahat. Pasensya na po sa boses ko at medyo First morning po. inuubo pa. Ang ating pamagat ng babasahin ngayon ay ang kanyang paliwanag. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay. Mag-off cam ako at Ate Net ha, kasi mabagal yung signal dito eh. Okay lang, Sister May. Ayan. At magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Ito ay makikita natin sa Lucas 24:27. Si
Stevens ay isang talentadong creative na gumagawa ng malikhaing video illustration upang ipaliwanag ang mas malalim na kahulugan ng mga teksto sa Biblia sa paraang nakasentro kay Kristo. Nakagawa siya ng isa sa mga pinakamahusay na video na aking napanood na pinamagatang True and Better. Ito ay isang karikatura na dinisensyo upang ipakita ang koneksyon sa pagitan ng mga pinakakilalang kwento ng lumang tipan at ang kanilang katuparan kay Jesus. Ipinakita nito kung paanong si Jesus ang tunay at mas mabuting Adan, ang tunay at mas mabuting Abraham, Moises, David, Jose, Esther, Ob, Kordero ng Pasko at iba pa. Nakakamangha at kapansin-pansin ito dahil lahat ito ay tungkol kay Jesus. Ito ang ipinaliwanag ni Jesus sa umaga ng kanyang muling pagkabuhay at ito ay naging pangunahing konsepto ng aming ministeryo na Jesus 101. Sa okasyong ito, ipinaliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad kung papaano bigyang kahulugan ang kasulatan bilang kabuuan. At sinabi niya sa kanila, "O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng mga ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pumasok sa kanyang kaluwalhatian? At magmula kay Moises at sa mga propeta ay pinaliwanag niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan." Makita sa Lucas 24:25-27. Ang pandiwang nasa orihinal na Griego, ang Gemenieho, ano man yan, o ipaliwanag, ay naglalaman ng ugat sa salita na pinagkunan natin ng Ingles na sa pangalan na hermeneutics na tumutukoy sa pagbibigay kahulugan sa teksto ng Biblia. Dito nagbibigay si Jesus ng pinakamahusay na kasangkapan sa pagbibigay kahulugan sa Biblia. Ang batas ni Moises at ang mga propeta ay tungkol sa kanya. Ang Pasko, ang tabernakulo, ang konsepto ng manunubos na kamag-anak, lahat ay tungkol sa kanya. Kalaunan ay sumama si Jesus sa iba pang mga alagad at inulit ang paliwanag na ito na mas detalyado. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo. Noong ako'y kasama pa ninyo na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan." Sa talatang 44-45. Ang pandiwang Griego na isinasalin bilang maunawaan ay nangangahulugang lumalim o makakuha ng pananaw. Iminungkahi ng isang magandang paraan upang ipahayag ito ay ikonekta ang mga tuldok. Hilingin natin sa Diyos na turuan tayong ikonekta ang mga tuldok hanggang sa maunawaan natin na ang buong Biblia ay tungkol kay Jesus. So ang aking pong reflection sa umagang ito ay idinidiin sa atin na ang theme ng Biblia ay ang Panginoong Jesus. Hindi ito nauunawaan ng mga Hudyo at maging ang sariling alagad ng ating Panginoon. Hindi rin lubos na maunawaan ng mga alagad na si Jesus ay mamamatay, subalit babangong muli mula sa libingan pagkaraan ng 3 araw. At mahalaga kung gawin din natin itong personal na pag-aralan ang nakasulat sa banal na kasulatan upang hindi tayo mabigo dahil sa mali nating pangunawa o maging sensitive sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. At ang mga ito ay
nagbabadya din sa ikaliwang pagparito ng ating Panginoong Hesus. So wag tayong tutulad sa mga Hudyo na nagbabasa ng kasulatan pero hindi nalaman si Jesus ay ang Misaya. Ganon din ang mga alagad ay hindi nauunawaan ang paulit-ulit na sinasabi ng paulit-ulit na sinasabi sa kanila ni Jesus na kailangan siyang mamatay upang tayo ay tubusin tubusin ang katauhan. Pero subalit mabubuhay muli upang ganapin lahat ng kanilang ipinangako tulad ng nasa John 14:1-3. Kaya kapag tayo ay nagbabasa ng ating Biblia, nakasama si Kristo sa ating puso, ay mas mauunawaan natin ang layunin ng Diyos at lumalalim ang ating pananampalataya. Sa gitna ng kalungkutan, pagkalito, at maraming pagsubok na dumarating sa ating buhay, ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at pag-asa para sa atin. Kaya po unawain nating lahat ang ating binabasa at napapakinggan tungkol kay Jesus na hindi tayo upang tayo ay hindi mabigo. Patuloy tayong magsaliksik, magbasa, manalangin, at ang banal na Espiritu ang gagabay sa atin. So yan lang po ang aking reflection and happy morning sa ating lahat. Yan. Thank you, Sister Mylene. Amen. Pusuan natin. Ayan, pusuan natin. Pasensya na sa boses at inuubo. Okay lang yan, Sister Mylene. Sister Mylene ay nakasama ko yan unang-una dito sa amin sa Bulacan, no? Nung ako ay bago pa lamang mananampalataya, dinatnang ko na yan dito sa Bulacan. Kumusta po kayo lahat? Okay, sige, hingan natin ng closing prayer si Mama Mylene. Okay po, tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, dakila ka at makapangyarihan sa lahat. Kayo ang may akda ng aming buhay na taglay namin sa oras na ito. Purihin ka sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Salamat po Panginoon sa inyong walang hanggang kabutihan at pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon sa pag-aaral na ito. Sa bawat salita mo ay marami kaming natututunan. Salamat po sa inyong banal na salita na gumagabay sa aming buhay. Patuloy niyo pong buksan ang aming kaisipan upang ito'y aming maunawaan at madagdagan pa ang aming karunungan. Sa bawat tuldok ng inyong mga salita ay aming lubos na maunawaan. Tulungan mo po kaming makilala si Jesus sa bawat pahina ng Biblia at maunawaan ang iyong kalooban. Palakasin mo po ang aming pananampalataya at gabayan mo po ang bawat isa sa amin sa araw-araw upang mamuhay ayon sa iyong katotohanan. Salamat po Ama sa pagtugon mo sa aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tunghayan natin ang God First video. Huwag makinig sa ilang mga tinig. October 25. Offertory Reading Devotional. Samantalang siya'y nasa Betanya, sa bahay ni Simon na kitongin, habang siya'y nakaupo sa hapagkainan, dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabangong purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa kanyang ulo. Ngunit may ilan doon na pagalit na sinabi sa kanilang sarili, bakit sinayang ng ganito ang pabango? Sapagkat ang pabangong ito ay maipagbibili ng higit sa 300 denaryo at maipamimigay sa mga duka. At kanilang pinagalitan ng babae. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya ginugulo? Isang mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Marcos 14:3-6. Ang mga hindi nagbigay ay tinansya ang regalo ni Maria at
at pinagpasyahan na ito ay isang pag-aaksaya. Gayunpaman, ang katotohanan ay, kapag tayo ay nagbibigay, tumutulong tayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita at nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit para sa ating sarili. Isaalang-alang natin ng mabuti ang reaksyon ng mga inaasahan nating magpalakas ng loob kay Maria at tandaan ng tugon ni Jesus. Sa halip na magbigay ng suporta, minaliit ng mga saksi ang kanyang handog at tinuligsa siya. Minsan, ang ating kaloob sa Diyos ay maaaring hindi tumanggap ng pagpapalakas ng loob na ating inaasahan mula sa ating mga kapatid. Sa halip na magbigay ng papuri sa Diyos, mas pinipili ng iba na magbigay puna. Sa kabila ng mga pamumunang ito, si Jesus ay nakialam at sinabi, "Pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya nililigalig? Gumawa siya ng mabuti para sa akin." Marcos 14 verse 6. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Pinalalakas ni Jesus ang loob ng lahat ng nagbibigay sa kanyang gawain na sinasabing, "Kayo ay gumagawa ng mabuti." Huwag hayaan ang sino man na pigilan kayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Sa malapit na panahon, kapag si Jesus ay dumating, maririnig ninyo siyang magsasabi, "Magaling, mabuti at tapat na lingkod." Mateo 25 verse 23. Panawagan, magbigay tayo ng sagana na yun. Kung wala kayong maibigay sa mga sandaling ito, maghanda para sa darating na Sabat, sa linggong darating o sa mga susunod na Sabat, sapagkat ang pagbibigay ay paggawa ng gawaing mabuti. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Nawawala yung aking yan. Amen. Amen. Ngayon ay tunghayan natin ang pagbabahagi ni Pastor Jasper Puyong para sa ating Council on Stewardship. Ang topic natin sa umagang ito ay engross in pursuit of wealth. Sa Tagalog dito ay nasadlak sa paghahanap ng kayamanan. Makinig tayo ng husto upang ating maranasan ang magandang mga paalala na ito sa atin. Pastor Jasper? Yes po. Good morning and happy God's first morning po sa ating lahat. At po rin po ang Panginoon sa magandang pagkakataon na tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos at patuloy po tayong pagpalain sa umagang ito. At sa umagang ito ay akin pong babahagi ang mga mahalagang paraan ng pamumuhay sa paglilingkod sa ating Diyos. Ang ating pong pamagat ay lubhang nalulung sa paghangad ng kayamanan. At ito po ay sa chapter 43 ng Councils of Stewardship na ating pong pinapag-aralan. At ang konteksto nito ay paglilingkod o paglilingkod sa ating pong Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Matthew 6:23, walang aliping nakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Ang paglilingkuran niya ang una at tatalikdan ang huli. Hindi kayo maaring maglingkod sabay sa Diyos at sa kayamanan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko munang tayo po ay umuko sa panalangin. Mapagpala, dakila po namin Diyos sa umagang ito. Amin pong nilalapit ang aming pong mga puso't isipan sa pag-aral at magbigay sa amin ng maliwanag na kaalaman patungkol sa paglilingkod, sa tunay na paglilingkod sa Diyos at hindi sa mga material na bagay sa lupang ito. Nawa amin pong maintindihan ang inyong mensahe
ito po ay maging paalala sa amin habang kami namumuhay sa lupang ito. Patawad po, Panginoon, sa aming mga pagkulang pagkasala sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pong pag-aralan ay napakahalagang bagay. Ito po ay isang paraan na tayo po ay naglilingkod sa tunay na paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ito po ay lubhang nalululong o sa paghangad ng mga kayamanan. Ay sinasabi po ng ating pong Panginoon na hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Diyos. Either sa material na bagay o paglilingkod sa spiritual na bagay. At ang pangunahin na nais po ng Panginoon sa mga oras nito, tayo po ay binabalaan na si Satanas ay gagamitin niya yung kanyang knowledge na tayo ay mapalayo sa ating pong Panginoon. Alam po natin ang ginagawa ng ating pong kaaway na Satanas ay binabaling yung ating pong direksyon ng ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Ginagamit ni Satanas yung mga paraan ng mga invention o anumang mga makamundong bagay. So tandaan po natin, yung mga bagay sa mundo ay yun pong pinapakita sa atin upang ang ating pong kaisipan ay mapalayo sa Diyos. Okay? At tayo ay pinaghanda ng ating pong Panginoon. Hindi po tayo naglilingkod o hindi po tayo nakafocus sa makabudnong bagay. At ang ating pong focus, mga kapatid, mga kaibigan, ay makalangit na bagay. Ngunit si Satanas ay tayo ay pinapakitaan ng mga bagay na siya po ay nagbibigay ng mga paraan na makamundong bagay na napakaganda. At kapag tayo ay tinutokso, tayo ay ang ating pong mga kaisipan ay doon ay nakapokus sa mga material na bagay. Kaya kapag tayo ay naghihinto o huminto sa mga gawain ng Panginoon sa loob ng iglesia, si Satanas ay papasok. Kaya napapansin natin minsan ay nagkagulo o maraming mga hindi nagkaintindihan. Dahil si Satanas ay inaagaw po yung ating mga puso at isipan, pinapalayo po sa ating pong Panginoon. Kaya patuloy siyang kumikilos. Mula noong bago nagkaroon ng flood dito sa mundo. Di ba po, ang mundo ay puno ng kasamaan bago dumating yung flood. Kaya ito ay nilinis ng Panginoon. Ganon din po ang kanyang gagawin sa ating kapanahunan. At ginagamit niya ang iba't ibang paraan upang ang tao ay maligaw. So tandaan po natin, sa loob ng iglesia ay nakikita po natin yung mga naliligaw. Yan po ay paraan ni Satanas para tayo ay mapalayo at masira ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya wag po sana nating i-focus ang ating pong mga sarili at mga isipan sa makamundong bagay sapagkat doon ginagamit ni Satanas. At ang kanyang layunin ay ituon ang isip ng tao sa makamundong bagay kaysa Diyos. So dalawa po ang klase ang paglilingkod natin. Either we serve God or we serve Mammon o yung tinatawag na material na mga bagay. At yung pangalawa ay panganib na labis na paghangad ng kayamanan. Ang binabanggit po dito na kayamanan, ito po yung mga kayamanan na panandalian na nakikita ng tao. Diba po, ang tao ngayon ay gustong pabilisan, no? Kahit sa pagkain, pabilisan, no? Kahit sa mga paraan na sila ay makaroon ng mga kayamanan sa mundo. Yan ang gusto ng tao ngayon. Kaya yan yung panganib, mga kapatid, na nais ni Satanas na ma-implant sa ating pong mga isip, mga kapatid. Kaya ang sabi po dito, ang labis na paghangad ng kayamanan at kapangyarihan ay nagiging hadlang sa pakikinig sa salita ng Diyos.
Kaya marami ngayon ang mga tao na ang kanilang isip doon sa mga bagay na madali at hindi mahirap, no? Kaysa Diyos. Kaya kapag tayo nangaral nga minsan ay napakakaunti ng tao, ano? Pero kapag ka mayroong mga ayuda, mga kung ano-ano mga bagay sa mundo, ay nako, ay mabilis pa sa alas 4. Pero kapag sa Panginoon, ay napakabagal lang ang kilos ng tao, mga kapatid. Yun po ang panganib dito. At ang tao ay nagiging abala. Gusto ni Satanas na tayo ay abala palagi. Pagdating ng Friday, Saturday, napapagod na tayo. Kaya wag nawa tayong mahimagod o magpakapagod sapagkat si Satanas ay binabaling yung ating mga direksyon doon sa mga bagay na walang mga kabuluhan o mga bagay na material na mga bagay na ninanais ng ating pong Panginoon. At ang mga bagay na kung saan ay yung ating pong intensyon o yung ating pong direksyon ay tayo ay nalilihis ng landas dahil po doon sa panganib na ginagawa ng ating pong kaaway. At ang pag-ibig sa sanlibutan, ito yung delikado, ang pag-ibig sa sanlibutan ay maaring mapanghina ang pananampalataya at pag-asa sa buhay na walang hanggan. So ito daw pong mga paraan ni Satanas ay pinapahina yung ating espiritual sapagkat pinapakita ng kaaway na nais niya na yung ating isip ay hindi sa Panginoon. Gusto niyang pagurin, gusto niyang kunin yung ating pong mga puso at isipan at doon nakafocus sa makamundong bagay. Kaya ito po ay paraan. Kaya ang Panginoon ay meron pong paraan din. Na ang sabi niya ay unahin lagi natin ang Diyos. Huwag sa mga bagay na mga material. Kung unahin natin ang Diyos, makikita natin yung plano ng ating pong Panginoon. Kaya sa pangatlo, ano po ang layunin ni Satanas? Pinalimutan sa tao ng Diyos at ang langit. Okay, kapag nakalimutan natin yung langit, nakapokus natin sa mundo, that's the time na tayo ay mapahiwalay sa Diyos. Kaya panatilihin na ang mundo ay sa spiritual na kadiliman. Ang makamundo ay hindi spiritual. Alam po natin ang makamundong bagay. Ang sabi dito, sakupin ng maraming kaluluwa sa pamagitan ng mga makamundong pagkaabala. Kapag tayo ay hindi nakasangkot sa gawain ng Panginoon, hindi tayo naging tapat sa Diyos, sa maliit o malaking bagay, si Satanas ay kukunin yung ating mga puso. At doon ay ang ating direksyon ay hindi na sa Panginoon. Kaya kapag tayo naglilingkod, bakit? Parang walang kabuluhan. Dahil yung ating paglilingkod ay hindi talaga nakafocus sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Kaya sa pang-apat, ano po yung panawagan ng Diyos sa atin? Ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan ay tayo ay gumising at gawin ang gawaing pinagkatiwala ng Diyos. Ano po yung gawain na pinagkatiwala ng Diyos? Paglilingkod, pagtatapat, hindi lamang sa Diyos kundi sa tao. Kaya kapag tayo ay tapat, ay dapat ay pati yung ating puso at kaisipan. Tapat sa tao, tapat sa Diyos, at tapat sa paglilingkod sa Kanya. At gamitin ang lahat ng kakayahan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Lahat ng kakayahan natin, ipagamit natin sa Panginoon. Huwag natin i-reserve. Mawawala po yan. Nanakawin, no? At ibahagi ang katotohanan tungkol kay Jesus, ang malinaw at simpleng kapangyarihan. Yung ating mga ginagawa na simple lamang, yan po ay malaking impact po sa ating pong Panginoon. At sabi po dito, maging mabuting katiwala. Kasi dalawang klaseng katiwala sa lupang ito. Hindi mabuti or mabuting katiwala. Ang mabuting katiwala ay tapat sa maliit na bagay o malaking bagay sa Panginoon. Katiwala sa oras. Malaga po yung oras. Yaman upang mas marami ang lugar na maabot ang misyon.
Kaya malaga po na ang ating pong oras, ang ating pong yaman ay dapat po nakatuon sa Panginoon, nakahanda po sa Panginoon. At bago magsabat ay nakahanda na po yung ating mga tithes and offering, hindi yung nagbubunot lang po tayo, ay hindi po yun nais ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi po dito sa huling mga talata o yung huling mga paraan ng Panginoon, ano po yung mga aral na dapat natin tandaan? Huwag hayaang maghangad ng kayamanan ang maging sentro ng buhay. Kaya huwag po nating isentro ang ating pong buhay sa paghahangad sa mundong bagay. Ang ating pong paghahangad ay mga bagay doon sa langit. At ang mahalaga po, kaya sa umagang ito, yung programa natin ay unahin ng Diyos kaysa makamundong bagay. Unahin palagi natin ng Panginoon sapagkat yung mga bagay ay daragdag sa atin. At gamitin ang panahon, talento, pagpapala, at pagsulong sa gawain ng Panginoon. At mamuhay bilang tapat na katiwala na laging nakatuon sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, tayo po'y naglilingkod sa Diyos sapagkat merong inihanda ang Panginoon na kaharian na walang hanggan at ang buhay na walang hanggan. Nawa, sa umagang ito, tayo po ay naglilingkod sa Diyos, nagtatapat sa lahat ng ating mga kakayahan at pagtulong sa gawain sa lupang ito. God bless po and good morning sa ating po lahat. Amen. Amen, Pastor. Pusuan natin si Pastor Jasper. Pusuan natin, mga kapatid, yan. Sa napakagandang pagpapaliwanag ng ating topic sa umagang ito. Tunay po, Pastor, di ba, ang kaaway ngayon ay sobrang masigasig na ilayo yung mga isip natin sa sa Panginoon. Hindi ilagay, ituon yung ating isip. Tuwan-tuwa siya, nagdiriwang si Satanas kapag nakikita niyang nagtatagumpay siya sa pagpapalayo ng ating mga isip sa pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. Triple na ang kanyang ginagawa, no? Na ilayo ang ating isip, papunta tayo sa mga pansamantalang mga bagay dito sa sanlibutan, kayamanan, lahat yan. Kaya sabi nga ay nagdiriwang siya. Masayang-masaya siya kapag nailalayo niya ang puso ng tao sa Panginoon. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Jasper. Ngayon ay atin po tungo na tayo sa ating pong Acts prayer. Kakaroon muna tayo ng silent prayer bago natin hilingan si Pastor yun. Wala ako doon, wala yung aking kopya. Ang adoration and confession po natin ay ipagkakaloob po sa atin ni Pastor Daniel Villar. And then ang ating adoration ay ang ating thanksgiving and supplication. Wala po kanina si Pastor Jordan Abenilla. Ang inyong lingkod na lamang po ang magbabahagi nito. Tayo po ay sumandaling imuko. Ituon natin ang ating puso at ang ating isip sa ating Diyos at pag-pray natin ang mga pangangailangan natin sa ating mga prayer requests. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan ka po sa lahat sa oras pong ito.
Aming pong dinadakila ang inyo pong dakilang pangalan. Aming pong binabalik ang mataas na papuri sa inyo pong dakilang pangalan, Panginoon. At sa oras din pong ito, aming pong patuloy na pinapapurihan ang inyo pong dakilang pangalan. Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pong mga pagkukulang at pagkakasala. Maaring ang iba po ay nakaluhod, tanda po ng aming pong pagpapakababa, Panginoon. At kami po ngayon ay patuloy na humihingi ng tulong dahil sa aming pong kakulangan, dahil sa aming pong makasalanang nature, Panginoon. May mga darling sins na hindi pa po namin naibibigay, na isusuko. Kaya nga po, Panginoon, sa oras pong ito, ambing pong dalangin ng inyo pong presensya at ang inyo pong banal na espiritu ang aming pong makasama sa paglakad upang aming pong maiwaksi sa aming mga puso't isipan ang aming pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay nagbabalik ng papuri sapagkat kami po ay patuloy na ginising sa umaga pong ito. Salamat, Panginoon. Sa pagpapatuloy, Ama naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito na kung saan kami, Panginoon, ay nakapakinig ng inyong mga paalala sa amin. Naranasan namin ang iyong kabutihan. Higit kaming naliwanagan sa lahat po ng aming napag-aaralan, mga nababasa na pag-aaralan sa umagang ito, na kung saan lagi pong ipinaalala sa amin ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan. Marami pong salamat sa mga kapatid, mga lingkod mo na nagbahagi, nagkaroon ng participation sa aming daily spiritual empowerment. Akin pong inilalapit si Brother Jonathan Maglonso, Pastor Daniel Villar, Sister Mylene Makachag, Pastor Jasper Puyong, tang inyong lingkod, Panginoon, na patuloy kaming gamitin sa mga gawain. Nais namin, Panginoon, na maglingkod sa iyo ng tapat. Kaya maraming salamat sa patuloy na pagbibigay sa amin ng mga paalala at pagbuhos sa amin ng pagbibigay sa amin ng iyong pag-ibig na ibabahagi namin sa iba. Maraming salamat. Inyo pong patuloy kaming ingatan sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Sapatan po kami sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ilayo kami sa lahat po ng uri ng karamdaman. Ang aming mga katawan ay inyo pong laging ingatan upang kami, Panginoon, ay makapagpatuloy sa paggawa sa inyong mga gawain. Akin din pong inilalapit sa umagang ito ang patuloy na pag-bless sa daily spiritual empowerment na amin pong ginagawa, ang God First Morning at ang Missional Evening, Panginoon. Patuloy mo pong bless ang mga gawain ito upang maraming mga kapatid pa at mga kaibigan namin ang mabahaginan ng inyong kabutihan, ng inyong pag-ibig. Ang CLPM Headquarters Project, Panginoon, na ang bawat pamilya ay magkaroon ng bahagi sa pagtatayo ng gusali. Inyo pong patuloy na ipagkaloob ang mabuting mga pangangailangan, masapatan
upang sila po ay kaming lahat ay magkaroon ng bahagi sa pagtatayo ng headquarters, Panginoon. Ang lahat ng mga isinasagawang krusada na sa ngayon, Panginoon, ay patuloy po namin nilalapit sa inyo. Ang Pantok, May Kawayan, Bulacan. Ganon din po naman ang ongoing revival sa Dimanayat na pinangungunahan ni Pastor Fred Malasab. Ganon din po ang 5 taong discipleship framework na kung saan, Panginoon, patuloy na paghubog upang palaganapin ang pagdi-disciple, Panginoon. Amin din pong inilalapit ang kagalingan sa lahat ng mga karamdaman, pisikal at espiritual, ang mabuting kalusugan ang ipagkaloob at kagalingan ang ipagkaloob sa mga kapatid namin, kay Elijah Manaluz, kay Lori La Chica, Jerry De La Cruz, kay Wilfredo Nepomuceno, kay Marcos Espirito, kay Aida Santos, kay Daniel Salvador, kay Aurea Galang, kay Charlie Manukay, kay Marlita Fernandez, kay June Lelis, kay Baby Belia Pinto, kay Cecil Cabiedes, kay Jacob Marco de Maculangan, kay Joanne Arana, kay Charito Almario, kay Lou Martin Huertuzuela, kay Fred Torres, kay Kali at Arvin Santos, kay Realin Garduce, kay Feli Gutcheco, kay Justin Acebron. Panginoon, hipuin sila ng inyong mapagpagaling na mga kamay. Ibsan ang kanilang mga nararamdamang sakit at bigyan sila ng spiritual healing. Ganon din ang physical healing. Ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Kaya kami po ay umaasa na ang iyong kalooban ang siyang ipagkakaloob sa lahat ng aming mga pangangailangan. Ang lahat ng ito, Ama, ay amin pong ibinabalik sa mataas na antas ng papuri at pasasalamat. Alang-alang pong lahat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 In a world searching for hope, God is calling his people to speak with one voice. One Voice 27 is a worldwide movement of the Seventh-day Adventist Church, calling every member, every family, every local church, and every ministry to lift up Jesus. The message is simple. All things new, hope starts here. In 2027, we remember a sacred milestone, about 2,000 years since Jesus was baptized and began his public ministry. But One Voice 27 is not only for pastors, not only for evangelists, not only for media ministries. This is mission for all. Every church member has a part. Your phone can be a pulpit. Your home can be a Bible study center. Your testimony can become someone's first step back to God. Your invitation can change a life. So how can every member participate? On September 5th, 2026, let us begin together. Pray with your church. Share the official message online. Post your personal testimony. Tell your family and friends. All things new, hope starts here. Before we speak to the world, we must first walk with Jesus. Read the Gospels, spend time in prayer, study the life of Christ, ask God to renew your own heart, because the most powerful witness is a changed life. Make a list of people you will pray for: a family member, a neighbor, a classmate, a co-worker, a former church member, a friend who needs hope.
Begin with prayer, then build a friendship. Mission starts where you are. Share a Bible verse. Send a Hope Channel program. Invite someone to Sabbath worship. Offer to pray for a friend. Start a small group in your home. Use your social media to point people to Jesus. Do not wait for a big event. Start with one soul. As the global celebration approaches, unite in prayer. Pray for the Holy Spirit. Pray for your church. Pray for your community. Pray for the names on your list. Every great movement of God begins on our knees. In September 2027, let every church member bring someone. Bring them to worship. Bring them to Bible study. Bring them to evangelistic meetings. Bring them to small groups. Bring them to Jesus. This is the celebration, not only of an event, but of lives made new in Christ. One Voice 27 is not just a campaign, it is a call to unity, a call to prayer, a call to witness, a call to make Jesus known, and your part matters. So today, say yes. Yes, Lord, use my voice, use my home, use my phone, use my story, use my church. Because in Jesus Christ, the broken can be restored, the weary can find hope, the lost can come home, and all things can be made new. One Voice 27, all things new. Hope starts here. Amen. Amen. One voice. Our vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we three angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit. Central to Ronald's mission, pursue His mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision: every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Di kaput, handog, talento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas.
gaanin ating mga pasan. Sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan. Tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya itaas. Amen. Closing prayer, Pastor. Ay po'y manalangin. Pagpala dakila po naming Diyos sa umagang ito. Patuloy niyo kaming iningatan at pinagpala sa mga aral po namin po napakinggan. Awa ito ay maging direksyon ng aming pong buhay na nakatuon sa inyo. Hindi sa mga bagay sa sanlibutan, kundi mga bagay na makalangit. Ang aming hangad na kami ay makarating sa langit na bayan ng inihanda sa kapatid sa amin. At nabayan niyo po ang programa sa CLPM at ng mga leaders. Kami po'y patuloy, Panginoon, magiging pagpapala kasama po ang aming pong mga mahal sa buhay at mga kapatid na nagtataguyod ng iyong pabalita patungkol sa kaligtasan. Marami pong salamat po, Panginoon, sa pagdinig at pagpatawad ng aming mga pagkulang pagkasala sa matamis na pangalan ng aming pong Panginoong Yesus. Amen. 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 Maraming salamat po sa lahat po na nagbahagi sa atin sa umagang ito sa likod ng ating MS team, Brother Melvin and Brother Edmond. Salamat po. Pastor Jasper, salamat po. Ganun din kay Brother Jonathan Maglonso, Sister Mylene Makatsyag, at si Brother Pastor Daniel Villar. Salamat po ng marami. Tayo po ay muling makisangkot. Mamaya po, meron tayong missional evening, 7 o'clock. At bukas ay magkita-kita rin po tayong muli para po sa panibago nating mga topic na ibabahagi sa atin bukas. Muli po, good morning and God bless po sa inyong lahat. Salamat din Happy po, Ma'am birthday. Inet, sa iyong paglilingkod. Happy birthday, Brother Jonathan. Uy, happy Uy, birthday. happy birthday Narinig po. ko Happy birthday. Happy birthday Happy birthday po. Happy birthday, Brother Jonathan. Thank you po. Saan tayo? Saan tayo kakain? Dito sa garden namin. Online daw Malayo yan, yan, online. Online tayo na. Good health palagi sa iyo, Brother Jonathan, and more blessings. Yes. Glory. Thank you. Yeah. God bless po sa ating lahat, mga Happy kapatid. Sunday daw. Happy Ingat po Sunday sa tayo. family natin. Po, ating first meeting. Opo. Yeah. Ma'am Erma, good morning. Brother Sunny, good morning po. Brother Melvin. Brother Edmond. Sa masisipag na nasa Sa ating lahat likod po. ng ating MS team. Nandito. Brother Edmond. Brother Melvin. Morning po sa ating lahat. Thank you everyone. Ingat po tayo. God bless po. Ingat po. God bless everyone. God bless. Good morning. Hindi ako makapagbukas ng camera, mga kapatid, at ako'y naka-backless. Bye-bye po. Bye-bye po. Naka-backless, nakatalikod. Okay, shutdown na tayo, mga kapatid. Humarap ka.
Hindi backlist na. Backlist na yun. Okay, shutdown na tayo. Sige po. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po. Bye.